Pwede ba, anak? Huwag kang mareklamo riyan. Nagdadrive ako. Hindi ko pa naman kabisado ang daan. Baka lumagpas tayo sa exit. Sabi ni Melay sa anak niyang si Dave. Nagsignal siya sa ibang motorista para lumipat ng lane. Natanaw na niya ang highway exit papasok sa bayan ng San Rafael sa Bulacan. Nagugutom na talaga ako, ma. Nagmamaktol pa ring sabi nito. 15 anyos lang ito pero mas mataas pa ito kaysa sa kanya. Malapit na ring lumampas sa 200 pounds ang timbang nito. Ayaw niyang tawaging obese ito pero kung hindi talaga niya paninindigan ang pagdidieta nito ay ganoon ang kahantungan nito. Kahit 10 taon na siyang hiwalay sa ama nito, she still blamed herself, her marriage, for her son's health issues. Kasama na roon ang psychological at emotional. 3 mansanas at kalahating kilong ubas ang inubos mo. Gutom ka pa rin? Tanong niya. 3 oras na silang nagbabiyahe mula Las Piñas. Hindi kasi nakakabusog yun. Pangangatwira nito. Uminom ka na lang ng tubig. Anya nito. Pumasok sila sa exit. Hindi nagtagal ay tumambad sa kanila ang abalang ng bayan ng San Rafael. Kahit fries at coke lang, ma. Hirit pa rin ito. Mukhang sa logo pa lang ng mga fast foods na nadadaanan nila ay naglalaway na ito. Huwag ka nang humirit at hindi magbabago ang isip ko. Matigas na sabi nito. 2 araw pagkatapos ibigay sa kanya ni Mr. Suarez ang posisyon ng pagiging manager sa San Rafael branch ng Rural Bank na pag-aari ng pamilya nito, ay kinausap niya ng masinsinan ang kanyang anak. Sinabi niyang ililipat sila sa Bulacan at malamang ay doon na nito ipapagpatuloy ang pag-aaral nito sa darating na pasukan. Pero bago yun ay kailangan nilang i-dedicate ang buong summer sa pagpapapayat nito. Isa sa mga panukala niya, kaugnay na yun, ay ang no fast food policy. Kahit na araw-araw ay puro gulay at isda ang kainin nilang mag-ina, isama pa nito ang prutas at syempre samahan pa niya ng exercise, ay siguradong papayat din ito during summer. Wala pa naman tayo ron sa bahay kaya hindi pa official ang paglipat natin. Huwag ka na magpalusot. Wika niya. Kailangan niya magmatigas pero hindi yun madaling gawin. Sa loob ng 15 taon ay ibinigay niya ang lahat ng gusto nito. Hindi lang dahil sa pagmamahal, kadalasan ay dala rin ng guilt dahil hindi niya ito nabigyan ng buo at masayang pamilya. Hindi niya ito gaanong naalagaan noong paslit pa ito dahil kailangan niya magtrabaho at asikasuhin ang walang kwentang asawa niya. Nang sa wakas ay nakawala siya sa ama nito. Hindi pa rin niya naalagaan ito dahil kailangan naman niyang bumangon uli at hanapin ang kanyang sarili. Kaya inihabilin niya ito sa kanyang mga magulang. Lunch muna tayo, ma. Kahit pizza lang. Hirit pa rin ito. Wag na. Magluluto na lang ako pagdating natin sa bahay. Wika niya. Nang may madaanan silang terminal ng jeep, ay nagminor siya at nagtanong ng direksyon sa mga naroon. Pinakinggan niya ang sinabi ng isang dispatcher. Salamat, kapag kuwan ay sabi niya. Matagal maluto ang sinaing. Angal pa rin ni Dave sa tabi niya. Magkukulaps na ako rito. Ang init-init pa. Magpalamig muna tayo. May aircon daw yung bahay. Doon ka na lang magpalamig. Kaunting tiis na lang. 3 araw nang sira ang air conditioner ng box type Corolla niya. Dating taxi yun kaya hindi na niya maipaliwanag kung ano ang mga diferensya. Don't worry. Sa pasukan, bago na ang kotse natin. Kasama yun sa incentive package niya para dito. Paano kung hindi pa rin ako pumayat? Aba, gawin mo ang lahat ng paraan para pumayat ka, para may bagong kotse. Panunuhol niya para ma-inspire itong mag-diet at mag-exercise. Tutulungan naman kita eh. Basta,
Gawin mo lang ang lahat ng sasabihin ko. Sa pasukan, tiyak na makikita na ng lahat ang kagwapuhan mo. May bagong altis daw sina Papa. Wika nito. Sino nagsabi sa'yo? Yung ama mo. Dave and his father get in touch from time to time. Hindi niya hinahadlangan yon dahil yun daw ang tama ayon sa marami. Pero sa puso at isip niya, mas gugustuhin niya kung tuluyan ng maputol ang ugnayan ng mga ito. Wala kasing natututuhang matino ang anak niya sa ama nito. Si Tita Bam ang nagsabi, binili raw ni Tita Mona. Si Bam ay hipag niya. Ex-hipag pala. Si Mona naman ay ang kasalukuyang asawa ng ex-husband niya na si Tony. Siguro nga, wala namang pera ang papa mo eh. Maswerte si Tony dahil nakabola pa ito ng kagaya ni Mona. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng marami na kailangang pagandahin ang image ng ama sa anak. Hiwalay man o hindi ang isang mag-asawa, para sa kanya ay kalukuhan kung sasabihin niyang matinong ama at asawa si Tony para irespeto ito ni Dave. Wala siyang balak na papaniwalain sa kasinungalingan ang kanyang anak. Siya ang ina ni Dave, siya ang kasama nito, ang bumubuhay rito, at ang pumapasan sa lahat ng responsibilidad dito, kaya siya lang ang dapat na irespeto nito. Hindi mangyayari yon kung magsisinungaling siya. Besides, noong nagsasama pa sila ni Tony, Dave had been fed enough lies to last him a lifetime. Mga kasinungalingang isa-isa niyang itinatama ngayon. Bakit ayaw magtrabaho ni Papa? Hindi siya marunong. Wika nito. Bakit mo inasawa? Tanong ng anak. Natawa siya sa tanong nito. Because I was young and stupid. At ang lolo at lola mo may saeng-eng din. Susumbong kita, ani ni Dave. Alam na nila yun. Inamin na nila sa akin ang kasalanan nila. In love siya noon kay Tony, pero wala pa siyang balak mag-asawa. She was only 17. Mahilig pa siya sa mga gimmick. Minsan ay tumakas siya sa kanilang bahay at sumama kay Tony na manood ng concert ng isang rock band. Madaling araw na siyang naihatid nito sa kanilang bahay. Nakaabang pala ang nanay at tatay niya. Right there and then ay ipinatawag ng mga ito ang mga magulang ni Tony at itinakda ang kanilang kasal. Nanood lang sila ng concert. She was not even pregnant. Kaya ikaw, kapag nakabuntis ka sa edad na 17, itatago kita kahit saan. Hindi kita ipapakasal. Ayokong mag-asawa. Wika ng anak. Very good. Mag-aral ka na mag-aral. Maglibot ka sa buong mundo. Sumisid ka sa mga dagat at akyatin mo ang lahat ng bundok. Di wala kang kasama. Wala mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Caregiver lang ang kailangan ko, anak. Yun lang ang re-request ko sa'yo. Kaya, mag-aral kang mabuti para may pambayad ka ng caregiver ko. Kung hindi, lagot ka. Ikaw ang magpapalit ng diapers ko at maghuhugas ng puwet ko. Yaks! Biglang sambit ni Dave. Samantala, si Enrique ay nagmamaneho papunta sa San Rafael. Heto na nga, malapit na. Ang kulit niyo, ma? Sabi ni Enrique, habang nagmamaneho siya, ay tawag ng tawag ang kanyang mama. Sinisiguro nito na tutuparin niya ang napag-usapan nila. Sa bagay, hindi na bago yun. Talagang makulit, hindi madaling magtiwala at praning ang kanyang mama. Baka kasi kinalimutan mo na naman, wika ng mama niya. Hindi nga eh. Nandito na ako sa San Rafael. Ako na ang bahala. Alam ko na ang gagawin ko. Basta, kayo naman ang bahala kay Jenica. Anya. Ang tinutukoy niya ay ang ex-girlfriend niya na ayaw siyang tantanan. Sa mga ganoong problema ay sa kanyang mama siya tumatakbo. This time ay may hiningi itong kapalit.
ito raw ang bahala kay Jenica at siya naman ang bahala sa di umano ay babae ng kanyang papa. Minsan ay hindi niya maintindihan ang kanyang mga magulang. Mahigit 5 taon nang hiwalay ang mga ito. Maayos naman ang paghihiwalay ng mga ito. Sa katunayan ay magkaibigan pa rin ang mga ito. Regular na nag-uusap, nagde-date, at nagdadamayan kung kailangan. Walang boyfriend ng mama niya. Ang papa naman niya ay nagbubuhay binata. Marami raw itong nakikilalang babae pero wala itong sineseryoso sa mga yun. Halata naman nagmamahalan pa rin ang mga ito. But for some reason, ay ayaw na magsama ng mga ito. Ayaw na maging housewife ng mama niya. Pero interesado pa rin ito sa love life ng papa niya. Monitored yun. As a matter of fact, kapag itinatanong niya kung bakit nito ginagawa yun, ay sinasabi nitong concerned lang ito at ayaw nitong maloko ang ama niya ng kung sino-sinong babae. Kaya nang mabalitaan nito na may kinalulukuang empleyado ng bangko ang papa niya, ay agad na nagpaimbestiga ito sa sangkatutak ng mga amigas at amigos nito. Ayon sa naging investigasyon, ay separada at may isang anak ang babaeng kinahuhumalingan ng kanyang papa. Mukhang seryoso raw ang papa niya dahil bukod sa inilipat ng sangay, ang babae ay ginawa pang manager ng San Rafael branch ng kanilang bangko. Hindi lang yun, patitirahin daw nito ng babae sa isang bahay na pag-aari nila. At doon siya patungo ngayon. Hindi niya alam kung ano talaga ang magiging papel niya roon, kung manggugulo o mag-iispiya ba siya, or both. Kung minsan ay hindi rin kasi malinaw kausap ang kanyang mama. Ang malinaw sa isip niya ay kailangan lang niya itong pagbigyan. Pagkakataon na rin niya yun para makapagtago kay Jenica. Pakiramdam kasi niya ay masisiraan na siya ng bait sa sobrang kulit nito. Pumanan siya sa isang kanto at hindi nagtagal ay nakita niya ang bahay na kamukhang kamukha ng nasa larawang ipinadala sa kanya ng mama niya sa email. This is it. Wika niya. Napangiti siya. Inihinto niya ang gray Honda Civic sa tabi ng bakod. Bumaba siya ng sasakyan at sumilip sa gate. May matandang lalaki sa loob. Binuksan nito ang gate at lumapit sa kanya. Magandang araw po. Ito po yung bahay ng San Rafael Rural, ano? Tanong niya. Tumango ito. Kayo po ba ang titira? Lilininis ko na nga ho eh. Ako po si Enrique. Pakilala niya. Anak po ako ni Lorente Suarez Jr. I-check ko lang po ang bahay. Ah, kaya pala kahawig mo si Boss Lori. Opo. Ipapasok ko po yung kotse ko. Pakisuyo na lang yung gate. Opo. Bumalik siya sa kanyang kotse. Sumakay siya roon at ipinasok ang kotse sa driveway ng bungalow. Ayon sa kanyang mama, 2 years old siya nang ma-foreclose ng bangko ang bahay at lupang yun. Wala pa rin daw nagkaka-interes bumili nun. Isa pa, ay mukhang nagustuhan daw yun ng kanyang papa, kaya ayaw munang ibenta. Ngayon nga ay patitirahan niya dito ang babaeng yun. Ang sabi ng inyong papa ay ngayon darating yung titira dito kaya minamadali ko ang paglilinis at pag-aayos ng mga linya ng kuryente. Wika ng matandang katiwala. Ha? Ganun po ba? Kakausapin ko nga po sana siya kaya ako nandito. Hihintayin ko na lang po siya. Kung wala na kayong gagawin ay pwede nyo na akong iwan. Wika niya. Salamat ho. Kanina ko pa nga sana gustong umuwi. Inayos ko na ang mga dapat ayusin dito. Pinalitan ko na rin yung ibang switch. Kung may kailangan pang ayusin, nasa kabilang kanto lang ako. Pagtanong nyo lang si Dodong, ako yun. Salamat po, Mang Dodong. Dumukot siya sa bulsa at inabutan ito ng 300 pesos. Si boss naman, nag-abala pa.
Bonus nyo lang yan. Salamat po. Tuwang-tuwang umalis na ito. Pumasok siya sa loob ng bahay. May ilan pang furnishings na natitira doon, gaya ng isang mahabang floral printed sofa, na kupas at lubog na ang gitna. May dining table din na tuklap-tuklap na ang kahoy at puro mansa ang ibabaw. Umuuga ang 3 upuan na kasama na yun. May nakasabit pang lumang chandelier sa sala. Nang pindutin niya ang switch, na obviously ay bago nga, ay may umilaw ng isang bumbilya. Halata ring bagong coat ang pintura ng kisame. Sinilip niya ang 2 kwarto. Malinis ang mga yun, pero walang gamit, maliban sa isang airbed sa master's bedroom. Inusisan na niya ang 2 banyo. Ang isa ay nasa kusina. Ang isa ay nasa loob ng master's bedroom. Malakas ang tubig na lumalabas sa mga gripo. Isa-isa rin niyang binuksan ang mga ilaw sa kabahayan. Sumindi ang lahat ng yun. Maswerte ang girlfriend ni Papa, sabi niya sa sarili. Kung artribidang babae yun, kagaya ng sinasabi ng kanyang mama, tsak na hindi magtatagal ay mapupuno ng mga bagong furniture ang buong bahay. Ano kaya ang itsura niya? Nagtungo siya sa kusina at binuksan ang back door. Maluwang ang likod bahay. May bahay kubo roon na pwedeng gawing tambayan. Okay to ah. Bigla siyang nainis sa kanyang ama. Baka maisipan nitong iregalo ng tuluyan sa babae ang bahay at lote na yun. Sayang naman to. Lumabas siya at sinuri ang likod bahay. Sa loob-loob niya ay pwede pang maglagay ng swimming pool doon. Maliit lang ang mismong bahay pero lagi namang iyong loteng kinatitirikan ng bahay ang mas importante. Sa nakikita niya, biglang nabuhay ang interes niya sa lugar. Technically, the property belonged to the bank. Pero, sino ba ang may-ari ng bangko? Sila. Pwede sigurong hingin niya yun sa kanyang ama. Pagkatapos ay isasanlan niya yun at patatayuan ng apartment building. Hindi niya na kailangan magtrabaho dahil may papasok ng pera sa kanya buwan-buwan. Maybe his mother could talk to his father about it. After all, kaisa-isa siyang anak na lalaki. Napukaw ang pangarap niya ng gising nang makarinig siya ng ingay mula sa gate. Sa halip na bumalik sa loob ng bahay, ay binagtas niya ang gilid na yun at sinilip kung sino ang dumating. Isang matabang teenager na namumula ang pisngi at basa ng pawis ang nakita niya nagbukas ng gate. Hindi siya nakita nito dahil, well, parang wala na itong nakikita. Mukhang init na ito at hindi na makapaghintay na may pasok ng kasama ang lumang kotse na mukhang taxi. Huminto iyon sa likod ng Honda Civic niya. Ilang sandali pa, ay bumaba roon ang driver. Maiksi at wiry ang buhok ng ale. May salamin ito sa mga mata. Nakasuot ito ng navy blue polo shirt at loose pants. Bitbit nito ang tsinelas at malaking bag nito. Saka pa lang nito isinuot ang tsinelas pagbaba nito ng sasakyan. Inutusan nito ang matabang bagets na kunin ang mga gamit sa trunk. Napamaang siya. Ito ba ang babaeng kinalulukuhan ng kanyang papa? Saan na napunta ang taste ng kanyang papa kung ang alingang ito ang kinalulukuhan nito? Nagpasya na siyang magpakita. Magandang araw po, Manang. Magalang na bati niya. Halatang nagulat ito sa biglang pagsulpot niya. Kapag kuwan ay binigyan siya nito ng matalim na tingin. Please like, subscribe, notify,